panoorin yung anak niyang kulang sa aura. Yan. Okay. Good afternoon, Mami. Dito ako ngayon sa sana okay lang kayo dun sa Hawaii. Sunod po kami dyan mamaya. Okay, unang-una, wala po sila Mami kasi gaya ng siguro sa iba, yung iba sa inyo alam nila at aware kayo na nag-undergo sila ng quarantine. Oo, parang layo na. Layo-layo kasi. Tingnan mo yung quarantine. Yung nag-undergo sila ng isolation kasi hindi gaanong okay yung pakiramdam nila kaya sila wala ngayong araw. So yung pinapasabi nila. Okay na po Mami. Banggit ko. Ayun. So ang pag-usapan natin for today is somewhat related sa naturo ni Mami last Sunday. Which is sa early church. Tama? Bukasan mo yung Facebook. Ang nalululot. Taas-taas mo lang yung treble. Yan. Kasi ilan lang naman tayo. Bukasan mo ba? Nandiyan na kayo. Kasi, di ba, ang na-discuss ni Mami that Sunday is, syempre, the early church. And then, harvest itself. Tama? Amen. And yung cooperation natin kay Lord in order for us na makapag-participate sa harvest. Kasi alam naman natin that, tulad ng sinabi ni Mami, 2022 is year of harvest and so on and so forth. And ini-emphasize sa atin yung word na harvest. Okay? Tuturo ko pero is kaya na related to that. Pero ito yung bagay na gagawin mo after ng harvest. Amen? Kasi tendency, especially sa mga ministers, sa mga evangelists and all, after ng, nagkaroon ng crusade, o namin tumanggap, namin tumanggap, ano mangyayari after? Diba? Na maaaring pinag-pray, maaaring maayos, nandun na lahat, and then tumanggap sila kasi ginawa ng minister, nung evangelist yung part niya. But the problem is that, bakit parang kukunti pa rin tayo Kristyano? Tama mali? Diba? Kung titignan mo yung statistics, at the end of the day, minority pa rin tayo. Despite the fact na halos araw-araw, di ba nakita mo sa Facebook? Tama mali? Amen? Halos araw-araw pa, every time na mag-scroll ka, may makikita ka sila Bishop Winsor, may mga binaptize, diba? Dami nila sa beach. Kita mo sa Davao, libo-libong binaptize, ang dami nila. But still, kung titignan mo pa rin yung statistics as always, at parang nakakunti pa rin tayo. Amen. Hindi naman na natin masisi si Lord doon. At hindi rin naman natin masisi yung mga calling nila is to evangelize, to minister to people, specifically mag-evangelize. Ulit-ulit ako. Because ang missing link between those things is this, brethren keeping. Tama mo yun. Which is, nami-miss out ng marami sa atin kasi we prepare so much during the event. Say for example, nagkaroon tayo ng concert. Amen? Daming tao. Diba? Pag may event, grabe yan. Anniversary, ang dami natin. Tama. We will all agree. Pupunta tayo ng City High. Bakit? Libo-libo. Tama. 3,000, 2,000, 1,000. Tapos, pagdating ng Sunday, bakit parang fraction na lang? Amen? Nagiging fractional na lang. So, parang dating sa atin, bakit parang It is because meron tayong nakakalimutan, which is the discipleship and brethren keeping. And ang nakakatuwa doon, kasi yun yung pangalan ng church natin. Brethren Keeper. And hindi ko na maalala kung kanina mga naging. Kasi ninyo, nauna ang JDK kaysa sa COP. Tama? Because, ang unang katawagan kasi natin mag-keep ng brother. Tama? It's so good to celebrate, so good to praise God, pero di ba nakakalungkot yung mga kasama mo dati wala naman? Amen. We sing here, we dance here, we do the things, we minister, etc., etc. Pero yung kasama mo dati wala na ngayon because you forgot to what? Okay. Kaya sabi ni Mami, sana may mga tumayo ng ate at kuya. Tama? May mga ate at kuya. Kasi kahit gaano marami yung natuturuan, kahit gaano marami yung umattend every prayer for the nation, Sunday service, name everything, every outreach, kung kulang
yung nag-disciple, kung kulang yung nagkikip, natin. Amen? Which is, of course, isa sa pinakamahirap na trabaho natin mga Kristyano. Manalangin ka, Lord, bigyan mo ko alaga. Binigyan ka. Pero wala na. Pabayaan mo. Brethren keeping is something that we do na mas madaling magrason kaysa gawin. Tama mali. Mas madaling sabihin na busy ka kaya hindi ko nagawa. Mas madaling sabihin na may nagawa, may bagay na to kaya hindi ko na-meet. Amen? But in reality, when it comes to brethren keeping, it takes what? Decision. Decision meaning busy ka or hindi, in or out of season, you will still meet the person. Kahit discouraged ka, kahit di ka okay, pag sinabing, kuya, ate, ganito, ganyan, you will attend to their needs. Why? Because I am a brethren keeper. Amen. Amen ba? Amen. Isa ito sa mga pinakagusto kong yung setup, yung iilan lang. Hindi ko alam, kasi parang masyadong nararamdaman yung connection, pag-iilan. Pero na rin na akong privilege na nagkaroon ng mga malalaking crowd. Pero hindi ko alam, there's this part of me na parang napaka-special pag-iilan. Siguro kasi madali kang makakonect sa kanila personally. Amen? And makita-check mo rin yung sarili mo bilang speaker kung prepare ka lang pa, mag-iilan kayo. Amen? But masyado lang mahaba yung sinabi ko. So basically, yung pag-usapan natin for today is ayaw may brother's keeper. Everybody say brother's keeper. Brother's keeper. When was the last time you keep your brother? When was the last time na sincere mong kinamusta yung kapatid mo? Hindi dahil, ay, magpalog tayo. Follow ka. Hello, kumusta? After that, wala na. When was the last time, really, yung totoo yung totoong inupuan mo, yung kapatid mo, ang walang anumang agenda, you just want to keep your brother. When was the last time? When was the last time you genuinely pray for your brother? Kasi madaling umiyak pag needs natin, ano? Iyak-iyak tayo, kailangan natin. Madaling umiyak. Pero when was the last time you cried for the needs of your brother? Or should I say, when was the last time na in-attend mo or in-address mo yung problema ng kapatid? Napaka-amazing yung topic last Sunday kasi isa sa mga tumatak sa akin na teaching doon in relation to that is yung tinuro ni Bishop Pinso before sa Master's Commission, which, diba, gumalaw pa lang eh. Amen? Gumalaw pa lang kasi hard siya sa ready. Sabi niya, once na yung ginagawa mo, or nagsiserve ka, nag-minister ka, nag-evangelize ka, once na sinabayan yun, or sinakyan ng banal na espiritu, can you imagine that? Grabe yun. Amen? Kaya, let's just keep on moving forward. At the same time, kapag ginagawa mo yun, makalimutan yung king. Di ba? And after that, kailangan mo pa rin si Lord to keep your brother. Ano yung naalala niyo when it comes to that word? Or, sino yung naalala niyo? Joseph. Sino ba? Cain. Sino ba? Cain? Cain. Cain. Ano siya? Social version. Cain. Pag-average Cain. Pero social Cain. Well, anyway, ayaw my brother's keeper. Siyempre, pinakasikat na alam natin yan, si Abel, at si Cain. Wala siya kapon. Okay, then the Lord said to Cain, basically, ito yung after ng mag-offer sila ni Abel at si Cain. Offer sila. Si Abel, kinuha niya yung pinakamataba, yung offer niya. Then si Cain, ang binigay niya mga prutas at vegetable. Whereas your brother Abel, sabi ni Lord, sabi na, punto. And he replied, am I my brother's keeper? Kami napaka-responsible lang. Matry nyo na tinanong kayo yung aming kasasagot yung ninyo, ano? What's that? Nangyari. Nangyari after that, diba? Kung may mga taong hindi alam kung nasan yung kapatid niya, sana tayo yung nasa Romans 15:1. We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves.
Because for most of the time, napakadali sa atin na hindi maging responsible sa iba kasi okay ka. Amen. Before we proceed, let's pray. Father, maraming salamat po sa hapon na ito. Napakabuti mo, Panginoon. Prepare our hearts, prepare our mind, Panginoon. Holy Spirit, you are very much welcome in this place. Patuloy kang gumalaw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pwede natin pagpapad sa Lord. This is something na nakakalimutan natin kasi minsan kapag okay ka na, hindi okay. Kasi there are times in our lives, being a Christian, parang natin nakaatan na lang. But then you forgot na may mga tao pa lang, may tao pa lang mga kasama before. And then you forgot na nanghina pala sila. And that doesn't mean na strong ang kapatid mo, strong yan. Kaya parang brother's keeper. The reason why kailangan ng brother's keeper because each one of us, diba may mga kapatid na mahina tayo. Diba? Hindi ka nanghihina, sana ka. But since you yourself, alam mo sa sarili mo na nangangailangan ka ng kapatid, and you yourself, alam mo na may mga pagkakataon na hihina ka, all the more, na dapat maaabot ka ng mga kapatid. Sorry. Amen? Sabi ito, my brother is a reflection of me. I can't fly. He is all. Hindi ko alam ka di ko masyado lang siguro ako manrama. Hindi ako masyado nag-share ng basta-basta ng achievement or whatsoever. Yung masaya-masaya ka. Masaya ka pag ako kasama kami. Hindi ako nagtatapon ka agad ng masaya. Kasi pakikinggan ko muna yung mga kasama ko baka may problema sa'yo. Hindi ko kasi ma-attend yung part na sobrang joyful mo kasi may naabot ka, tapos yung kapatid mo, yun pala, hindi niya masabi kasi nahihiya siya, kasi nauna ka na. Excited ka eh. Yung tuwang-tuwa ka, gusto mong i-share yung nangyayari sa'yo, pero hindi mo alam yung kapatid mo, dubukan pala. Kasi hindi niya na masabi, kasi excited ka magsabi ng sige. Pag ganun, I choose to be sensitive, hindi ko na sinasabi, naantay ko sila magsabi lahat. Kung may nagsabi ng negative, wala na, bibitawan ko muna yung naging magandang nangyari sa akin. And I will listen to that brother. Amen? Because ang hirap lumipad kung yung mga katabi mo nasa baba. Gusto mo ba yun? Tatry nyo na yung nahihiya kang kumain sa bahay nyo kasi ikaw lang ang kumakain ng masarap sila hindi. Actually, hindi ka nga makakain, di ba? And the same goes with our brothers. Kapag malakas ka, o di malakas ka, hindi mo. Inamin mo. But you should be sensitive na tignan. Makinig. Baka may problema sila. Baka may kukontribute ako sa kanila sa hindi ko muna pagsasalita. Amen? Kasi isa sa pinakamasarap na mangyayari sa'yo bilang isang Kristyano, yung nakita mo yung mga kasama mo sabay-sabay kayo. Amen? There are times na mag-isa mo, pero really, kasi yun yung mga times na yun, i-develop ka nila, ayusin ka nila, etc. Pero sa ibang teaching yun. But those moments na, alam mo yun, yung sama-sama kayo, it is because walang naging insensitive sa inyo, kundi dahil pinakinggan nyo muna yung bawat isa, settle nyo muna yung, baka may sugatan sa inyo, baka may kailangan muna i-heal. And then after that, sabay-sabay kayo. Amen. Pwede ba natin talagang kahit doon lang sa simpleng bagay lang na yun, makakatulong ka. Amen? Everybody say makakatulong. Diba? Amen? Di mo alam kung anong problema ng katabi mo. Siyempre, hindi naman niya mag-share kung ano ka na nagsabi ng magandang nangyari. Diba? At, diba? Wala naman siguro sa atin gusto mapitega, diba? Ang saya-saya nila, tapos, bro, ako may problema. Nasira yung mood, diba? But if you choose na makinig muna, makikita mo na, okay, may problema pala sa'yo. Amen. And then sabi ni James, okay naman, nakapray ka. Okay naman na pag-pray mo sila. But if you've got something na pwede mo maitulong, I think it will be better. Okay. Amen? Why? Your brother's keeper. Okay? I am my brother's keeper, that's why I will not covet. Everybody say covet. Ano po yung salitang covet? Paano ko yan? Ano yung sabihin ng po? Ano yung sabihin ng salitang yan?
Ano ibig sabihin ng salita niya? Ugat meaning, you yearn to have something na meron dun sa isa. Or simple. Meron siya, gusto mong meron ka. Ang yearn. Nakita mo, okay siya. Nakita mo, lumalabo siya. Gusto mo ikaw din. Buti sana kung nag-create sa'yo ng positive. Ang ginawa mo, hindi lang mo pababa. Yung tuwang-tuwa yung kapatid mo, hindi na si Kuya Andre, bro, grabe yung testimony ko, ganito yung nangyari. Tapos, hindi pa ka, naisip mo lang, yan ko. Dahil ganun yung situation mo, dahil ganun yung heart mo, wala na. Hindi mo kaya maging masaya kapag masaya sila. Kasi gusto mo, hindi lang meron ka lang meron sila kasi gusto mo ikaw yung nasa taas. Ito na. Baka mauna ka, diba? You know, there's something na hindi ko makakalimutan tinuro sa akin ng father ko, na kahit hanggang sa ako na yung maging father, hindi ko makakalimutan sinabi niya, huwag na huwag kang maiinggit sa ibang tao. Well, that is true. Kasi nga naman, kung makuha ko yung mga gusto nila, hindi naman ako magiging masaya. Hindi sa akin yun. I have not coveted anyone's silver or gold or clothing. Acts 20 verse 32. Gagamitin natin parati yung Acts. Kasi gusto kong i-relate sa inyo kung bakit parang napaka-successful ng early church. Tama? Pansin nyo? Diba? Ano na, backslide dun, no? Pansin nyo? Yung mga nauna, ang nangyari na lang, yung mga times na pinapollow na sila ni Paul, yung mga sumunod na mga generation. Tama? Wala, kaya ganun sila, kasi unang-una, sabi ni Paul, my goodness, hindi ako nainggit sa kahit sa inyo. Because, napakasaya siguro sa atin na narito kung habang may umaakyat, masaya tayo. Wala nang masasaya pa doon sa pag may nakita kang nagsalita dito, hindi, di ba? Wala nang masasaya doon sa part na kapag may ginawa yung kapatid mo, lalo mo para sa Diyos, matutuwa ka. Bakit ka malulungkot? Eh ginawa niyo yung bagay na hindi mo kaya. Tama. Bakit ka mahihilig doon sa kaya niya na hindi mo kaya? O ginawa niya na yun, hindi wala ka ng problema. Bakit ka mahihilig kung may taong pinalit sa dati mong ginagawa? O di ibig sabihin, tapos ka na mag-develop ka? Huwag kang matretan doon sa taong parang mas magaling sa'yo, parang umaabot sa'yo. Kasi hindi ka niya inaabot, sumusunod siya sa Panginoon. Para hindi ka mainggit doon sa sumusunod sa'yo, sa umaabot sa'yo, focus ka sa Lord. At kapag tapos ka na doon, pag pinapaalis ka na ng Lord, huwag mong awayin ng Diyos. When God sends someone to replace you there, it means panahon na para mag-level up ka. Hindi panahon para may kaawayin ka. Lalo na't kapatid mo yun. We're brothers eh. Nakita niyo ba ko yung pool? Bakit nandiyan ka? Bago ka lang. Parang, nagaling ba si Peter kay Paul? No. Why? Because ang nakikita nila, hindi to gawa natin. Gawa to ng Diyos. So kung gawa para siya ng Lord at inalaw ng Lord yung mangyaring yun, umawayin. Maybe you have to improve. Maybe you have to do something. Tapos ka na kasi doon. Kaysa magalit ka, kaysa awayan mo yung kapatid mo na parang ganito, mas natuwa ka. Kasi yung dati mong ginagawa, may gagawa ka na. Ano yun? Never, ever be threatened by the success of your life. Di ba naman yung kabawasan? O nagsucceed ba si Kuya Andre na bawasan niyo? O nakapasok ba si Kuya Andre sa mapapawasan yung ano? Kapag may ginawa pa si Kuya Andre na gano'n, hindi kailanman mababawasan yung kaya kong gawin at ginagawa ko para sa Panginoon pag may mga taong humihigit sa akin. Di ba dapat mas maganda? Sa aming apat, say for example, kasi kapitan nyo, mag-alabas na.
Pag may nasabi na na-promote, masaya kami, why? May nalilig sa amin eh. Kaya mag-provide eh. At kapag dumating yung time na manghina yung isa, medyo kumulang, may aabot. Susunod ako. Kailangan ba maingit ng isa? Maingit ka yan, nasusunod ako provide eh. Hindi ba ganun din sa atin sa church? Kapag mayroong mas magaling, kapag mayroong mas nauuna, pag may nauumusan ka, dapat mas masaya ka kasi may gagawin ng kakaibang Diyos sa'yo. Amen? Kapag tapos ka na doon at nakikita mong na-outshine ka na, malamang kasi tapos ka na. Huwag niyong gagayain si Solomon at si Saul. Anong pagkakaparehas ko ni Saul at Solomon? Anong pagkakaparehas ko nila? Aside sa kami sila. Pride. Ano ba? Aside sa letter S, yung pangalan niya. Ano ba? Diba yung gate? Ito kasi yan. Si Saul. Ang tayo napapalitan na siya ni David. Hinahanap ng patay. Nung tayo napapaalisin na si Solomon, papalit yung Jeroboam yung kanyang isip. Ang ginawa niya, iba kasi gusto na rin patay. Magawa mo, tapos ka na natin. If ayaw mong magselos, if ayaw mong mainggit, kung andun ka sa posisyon na meron ka ngayon, kung andyan ka sa ginagawa mo, ibigay mo yung best mo. Kasi hindi ka maiinggit kung alam mong binigay mo yung best mo. Amen? Pero kung na-miss mo, meron kang ginawa, hindi ko alam, anong ginawa mo, napabayaan mo, tapos may pumalit sa'yo, doon ka lang maiinggit. Alam mo kung bakit? Kasi tapos ka na. Tapos papalitan ka, kaya ka nagagalit. Amen? The reason why nagalit si Cain kay Abel, kasi si Abel binigay niya yung best. Cain hindi. Amen. Covetousness is so destructive and divisive that God has to include it in the Ten Commandments. Tama ba yan? Tingnan niyo kung anong kaya gawin ng inggit. Alam ng Lord kung anong kaya gawin ng inggit sa puso ng bawat isa, kaya nilagay niya sa Ten Commandments. Tama ba yan? Ang Ten Commandments sa Old Testament. And yet, we still apply it now kasi it's a universal moral law. Tama? Hindi doon nilagay yung bawat umaten sa church yung babae pag meron siya. Tama? Sa kanila lang yun, di ba? Applied lang sa kanila nung time na yun. Bawal umaten ang mga tawag dito, yung mga slaves. Kung wala naman ng ganun, it is because applied lang yun nung time nila. But nilagay yung covetousness sa Ten Commandments in such a way na mai-apply natin ngayon. Kasi alam ng Lord kung anong pwedeng gawin ng covetousness sa atin. Nung pinablish yung Ten Commandments, it is our protection. Tignan niyo yung ito yung pinaka-paborito kong gamitin parati, yung traffic light. Di ba yung traffic light parang jahe, tama? Tapos layo-layo pa ng lalakarin mo, di ba? Tapos mag-aantay ka pa, wala, pag-late ka na. Pero subukan mo huwag sumunod. Kwento mo na lang kami kay Lord. Diba? And you know what? Kung ano ba yung mas masakit yun? Kapag hindi ka sumunod at meron sumunod doon, di mo madadami. Tama. Di ba kayo na example? Dahil naka-green yung sa pedestrian, tapos ikaw, naka-red, tumuloy ka, hindi ka sumunod. May mga sumunod sa traffic, naglakad sila, niya sa kanila. Nadadamay mo sa. Tama. Kung hindi mo magsunod, kawawa yung sumusunod kasi nadamay. The same goes, kapag nainggit ka, sinabihan ka ni Lord na huwag mong gagawin, mapapasabi na lang yung tao na kinainggit ako na kasalanan. Amen. Tama? So really, alisin natin yung covetousness, alisin natin yung inggit sa puso natin kasi wala din naman siya na itutulog na maganda sa atin. Brother, if you see na may ginagawang dakilang Lord sa buhay ng kapatid mo, or ano man yan na maganda sa kanya, na parang mapag-iiwanan ka, parang lang yun. Tingnan mo kung gaano ka nakalayo mo na. Amen. Huwag ka kasi mag-focus sa ginagawa ng ibang tao, tingnan mo yung ginagawa mo. Amen? Sabi nga ng isang pastor, ang buhay parang computer shop. Kasi nag-email. Di ba may gano'n? May cubicle. Tama? Di ba hindi ka naman pwedeng tumingin ng tumingin? Kailangan mo mag-focus doon sa ginagawa mo. Otherwise, hindi mo matatapos yung ginagawa mo. Amen. Hindi mo matatapos yung pinapanood ng YouTube. Di ba? Kaya kailangan mo mag-focus doon sa buhay. Amen. Amen po ba?
You shall not covet your neighbor's house. Diba? You shall not covet. Nandiyan na yan lahat. Okay? So, nakalagay siya sa Ten Commandments. So, tuloy tayo. Next is, covetousness can and will eventually destroy a relationship if left unaddressed. Ang mali. It takes inggit para sirain yung relationship. Yan nakakalungkot sa isa sa mga kultura natin Pilipino, di ba nag-aaway yung mga pamilya dahil sa lupa. Okay, mas naman yun. Paras na yan. Wala tayong pamalay-malay na dahil lang sa inggit natin. Diba nakakalungkot yun yung mababalitaan, mga kapatid, nagpapatayan. Even worse, yung anak, pinatay din nanay niya kasi mali daw yung ate. You see, napakatindi ng kayang gawin ng inggit sa atin kung hindi mo siya i-address. Could you imagine yung gagawin niyan kapag nainggit ka sa alaga mo? Ano gagawin mo dun sa alaga mo? Ano gagawin mo dun sa kapatid mo kung nalaman ka? Ipiling-piling ka lang naman, diba? Mas nauna ka tapos piling mo. Ano gagawin mo? Isiraan mo? Okay. Diba? Para siyang anay ng buhay natin na kahit pabayaan mo, kahit wala kang gawin, di ba eventually mag-fail? Tama mali? Kaya sabi ko dun sa kakilala ko, always and always, my goodness, it's not me versus you. It's us versus the issue. Because sometimes, we tend to focus on our brethren. Kasalanan mo ito. Baka kamalay-malay ang background pala niya inggit. Instead, nakalabanin niyo yung inggit, magsama-sama kayo, kalabanin niyo yung inggit. Ang ginagawa niyo, nag-aaway-aaway kayo, wala kayong kamalay-malay, pinaglalaban yung inggit. Hanggang sa magtanda, sira-sira. You desire but do not have. Sabi sa, I think si James, hindi ko na nalagay. You desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Eh minsan di ka rin hinihingi, mali kasi yung mali kasi yung continuation niya. Sabi niya, minsan di ka rin hinihingi, bakit? Mali kasi yung motive mo eh. Di ka rin masabot sa Lord, mali yung motibo mo. Kasi sinabot yung kapatid mo, kasi para sa Diyos, ikaw para sa sarili mo. Hingi ka. Samantalang inayos ng kapatid mo yung heart niya para ma-receive niya kasi hindi naman talaga takas sa kanya. Para sa Diyos. Kasi magkasiraan tayo dito. Kasi magsilusan tayo. Posible. Diba? Ewan ko na lang kung magtagal tayo. Diba? Kasi pag nagsiraan tayo dito, labas ka. Siraan mo yung church. Tama mali. Kasi naingit ka eh. Kwento mo dun sa iba. Wala na. Pumalat na. But if we unite, despite the fact na iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng personality, we unite para paglabanan itong inggit na to, mapapatunayan at may sasabuhay natin yung pagiging brethren keeper natin. And instead na mag-focus tayo sa mga bagay na to, maghahanap tayo ng mga bagay na maitutulong natin sa kanila. Amen. Now, kay Sid said to his brother Abel, let's go out to the field. Walang kamalay-malay si Abel. Pumatay na siya. While they were in the field, Cain attacked his brother Abel. Diba for most of the time, hinahalin ko lang ginagawa ng mentang vertical ang field saan? Diba field ginagamit natin yun sa activism, sa harvest. Nakakalungkot. Instead na sa harvest ka pumatay. They're supposed to plant and reap in their skill. Pero minsan bakit mga Christian nag-aaway-aaway sila when they're supposed to plant? When they're supposed to sing? When they're supposed to what? To preach? What they do? What do? They kill their brothers. Nag-preach siya Ay, mali yung sinasabi niya. Nag-preach siya sa ayaw na rin. Bakit? Gusto na siya. O na. May nag-preach sa harap. Hindi niya lang nagustuhan. Hindi lang pasok sa pag-uugali niya. Nasabihin niya, maling doktrina na. Ganun ba? Sa field ba nagpapatayan tayo? Ang alam ko sa field, nagtutulungan tayo para mas mabilis yung harvest.
Ang alam ko pagdating sa harvest, kung hindi ka marunong mag-preach, tumutog ka. Kung hindi ka marunong tumugtog, maglinis ka. Kasi sa field, dapat may ginagawa para hindi ka pumapatay ng kapwa. Amen? Ilan na nga lang yung harvest, magpapatayan pa tayo. Ano mangyari sa church? Walang pamalay-malay si Abel, yun ang pabili. Maayos yung puso ni Abel kasi sino-offer niya yung the best kay Lord. Si Cain that time, sirang-sira na. Sabi ni Lord sa kanya, ay no, Cain, ayusin mo yan kasi kinakain ka niyan. Nabigyan ng chance si Cain na huwag patayin si Abel. Ang ginawa niya, pinaliwala niya yung warning ni Lord, tumuloy sila sa field, pinatay niya yung kapatid niya. Kaya huwag kayong magtaka. Maraming mga nag-graduate sa Bible school, etc. Maraming ginawa, maraming mga magagaling, pansinin niyo sila nag-aaway-aaway. Sila mo natatargetin ng kaaway. But we as Christians na ginagamit ng Lord, bantayan natin yung isa't isa na huwag tayong pumatay ng kapwa. Bantayan natin yung isa't isa, bantayan mo yung sarili mo na huwag kang mainggit. Na kung magyayayaan tayo sa field, hindi para patayin ng isa't isa. Magyayayaan tayo sa field kasi mag-mission tayo. Amen? Kung hindi ko kaya tumugtog, baka pwede ko na naman ang ganda ng salita ako. Di ba ang saya? Kasi yung, yan, baka ayos ko yun. Grabe! Diba? Tinalo mo si Lord. Hindi, baka ano yun eh. Diba, ang ganda lang ng part na punta kayo sa libaw sa issue. Naiya ako mag-preach. Tsura kita tayo na lang magbugal. Dami tsura ako mag-preach. Di mo mas maganda yung ganun. Kaysa nung may umalis tapos mag-preach. Gusto lang ako makasyon nun. Amen. If you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. Kung tuwa yung kaaway, hindi na wala na siyang gagawin. Galatians 5. Makapahinga na lang si Satan. Natatawa, pupull out niya na lang yung mga demon niya. Sige na, bakasyon na kayo, nag-away naman na sila. Hindi na nila kailangan gumawa ng mga ways para pag-awayin tayo kasi yung sarili pa lang natin na hindi natin magdisiplina na pag-aaway na tayo. Kaya sabi ni Satan, may pull out ko na natin mo. Tuloy sa kami lang. Gawin naman na sila dyan, wala tayong gagawin dyan. Diba? Kaya sana, bilang brethren keeper, kaya sabi ko sa inyo, as in, maging masaya tayo. Amen? Kahit feeling mo, napag-iwanan ka, feeling mo lang yan. At kahit totoong napag-iwanan ka, naniniwala ka ba ng Diyos dakila? Sa tingin mo, hindi ka na kayang dalhin ng isang ganun lang. Yung tataka mo ng 10 years, hindi ba kayang gawin ng 1 week yan? Anong rason mo para mainggit kung may mas nakuha na sa'yo? Kung sa paglilingkod, feeling mo, bakit eh? Punta mo, ito din. Mas muli ako sa aming balad eh. So, perfect na sa ano eh. Mas magaling siya. Really no. Diba? Mas piliin natin na natuwa para sa kanila. Piliin natin i-keep sila. Alisin natin yung kubitos na sa puso natin. Ang pangunahan, ang ilagay natin sa heart natin is what? Magmamahal. Amen. Kasi ang inggit ay nakakamatay. Physically. Pag nasa heart mo kasi, di ba? Alam niyo naman yun, di ba? Medically speaking, kapag may negative na inggit mo sa heart mo, hindi ka papatay mo. Same goes spiritually. Kasi yung mga puro ka na inggit, parang ayaw ka na kumatay. Amen. So, hintuan natin. Amen ba? Tuloy natin pa, Counselor. Okay, and 17. Everybody say connect. Nilagay ko to kasi nakita ko maraming nag-share nito eh. Especially ito kay architect. Ito, hindi makita English eh. Hindi. Ito. Ano to? Sa middle class kasi Tagalog. Pag-reach ka. Buti lang din, di nakita ko. Medyo explicit din yung language nila. Bakit ko nilagay yan? At bakit kailangan connect? Ay, hindi consider yung considerate. Connect yung palitan mo na naman.
Hindi siya connect. Consider it. Now, if I wanted to be a brethren keeper or if I wanted to be my brother's keeper, first, I will not offend. Second, I will be considerate. Everybody say considerate. Ano yung mga tanong mo perfect? Hindi na tanong mo perfect, ha? Perfect ka. Perfect ka. Bakit? Sabi niya, oo, medyo ganito mo. Ikaw hindi pa naman. Ikaw, Acts 15, nabasa niyo na po yan. Ang pinakaunang debatihang naganap sa church. The Council at Jerusalem. The Yoke of Nicanism. Ganito po kasi. Di ba una, na-preach ang gospel sa Israel. Jerusalem. Nung tinawag si Paul, di ba pinapunta siya sa labas, tama? Pinapunta siya sa mga hintil. Kasama tayo doon. Or yung mga tinatawag na support. Hintil. Di ba? So, basically, dalawa lang ang uri ng tao before. Either Jew ka or hintil. Hintil pag hindi ka kasama sa promise or hindi ka tuloy yun sa kanila. Ngayon, ang nangyayari, dahil marami naman nakakakilala kay Lord na iba't ibang lugar, from Samaria, etc. Sabi ng mga some believers, sabi nila, saglit lang, sabi nila, dapat, kung tuloy tayo, dapat tuloy din sila. Hindi ko alam kung narinig nyo na to. Ito yung tinahanap ko kaya dapat ito din. Or yung shinare ni Ate Glenn mo na tayo. Wala na naman nagturo sa akin ng bago pa. Anong feeling? Tuwang-tuwa ka ba ng bago ka sa company nyo tapos ayaw kang turuan tapos ang reason sa'yo ba't ayaw kang turuan kasi wala rin nagturo sa akin? Na-excite ka ba? Grabe, thank you bro! Encourage sa akin yun. Dahil dyan, tatrabaho ako ng maayos. Okay. Ganun na ganun yung feeling na gustong ilagay nitong mga believers na to sa mga bagong believers. Kristyano rin kayo. O dapat tuloy kayo. Kaya nagkaroon sila ng debatihan kasi nag-aaway-aaway na sila. Nagkakaroon na ng kabuluhan sa buong mga kasi yung iba may nakapipreach na dapat tuloy ka. Yung iba okay lang, yung iba grace. Kakahalo-halo na. Kaya sabi na, parang tayo ng meeting. Nag-meet sila, nandun sila Paul, kung sure, pinauna sila Paul, sila Barnabas. Tuwang-tuwa pa sila Paul, sila Barnabas, mag-testify sila na grabe yung doon na part, hindi sila natin, pero nakakatanggap sila kay Lord. And then yung iba sa kanila, nagtatangs, sabi nila. Talaga excited sila Paul. And then doon na sila Peter, basically, pinadala doon yung mga apostle, nagkita-kita sila. Sila James, nakapatid ni Jesus. And then sabi nila, ito yung sabi pala ni Peter. Kasi, ayaw na nila pinagpipilitan talaga nila. Sabi ni Peter, now then, why do you try to test God by putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear? Naging faithful ba mga Israel? Yun yung unang tanong. Minsan, ang hilig natin magsabi sa mga kapatid natin, ito yung ginawa ko, dapat ito din, ikaw, hindi mo rin pa sa'yo. You wanted to keep your brother, pero pinapahirapan mo siya, ikaw, hindi mo rin pa sa'yo. No! We believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved just as they are. Inasmuch as ikaw, nagkamali ka sa part na yun, dapat huwag mong ididikdik sa kanya na dapat hindi ka nagkamali. Because in doing that, hirap ang pabalik ng saktan. This is something na talagang, kahit sa hindi lang naman lahat ng church problema to. Kahit sa Bible school, pag-uusapan nila. Even the bishops, mga 18 years old yata. Kasi doon ako namulat talaga. Kasi di ba, pag bawang ka siya, akala mo, saya-saya siya. Pero 18 years old ako, kasama ko yung mga bishop. Basta mga tatanda, mga thunders. Nung sa mga nagkakakagumi ang usapan, sa bubulat ako, yung mga ganun nangyari, ayaw ko maniwala kasi alam ko, in reality, sabi ko pa rin kung nadaan. Narinig ko yung mga issues. Why? Because you forgot na, okay, consider it.
Parati na lang reason, ganito rin ako. Ito nabanggit ko to sa self-leadership. Bakit kailangan magkaroon ng self-leadership? Kasi kailangan mahinto yung idea natin mga Kristyano na ganito ako pinalaki. Specifically, negative na part ako. Ganito rin ako dati, kaya ibibigay ko sa'yo. Now, hear me. Kung nasaktan ka pala nung time na yun, bakit mo ulitin? Kaya sabi niya, makita niyo naman, at nakita ko marami nang share niya na Kristyano. Kung alam mo, nasaktan ka ng leader me before, wala namang perfectong leader, tama mali. Kaya kailangan sa leadership. Kung nasaktan ka before ng leader mo, which is, ako na nagsasabi, malamang. Bakit mo uulitin? Bakit mo ibibigay yung burden sa iba? Bakit parang gusto mo na yung pain na binigay sa'yo before dahil out of imperfection na ngayon naman binago na ng leader, di ba? Tapos ikaw, hindi ka pa rin nakamove on, binibigay mo pa rin, ay yung leader nakamove on na, nagbago na siya, naayos niya na, kasi na-realize na nakasakit siya. Tapos ikaw, binabago mo pa rin. Sa'yo yun. Gusto mo ba na dumating yung pagkakataon na yung inaalagaan mo, ikaw yung itulogin na? Kasi sinaktan din ako medyo daan eh. Saktan din yun. So, marinig yun. Bilang isang leader na nakasakit ka kasi yung imperfect ka rin. But because you did that before, instead of processing it, doing the thing, fixing it, what did you do? Yung pain na binigay sa'yo, pinaranas mo. Tapos ang reason mo para lumago siya. Diyan ako lumago eh. Again, hear me out. Unang-una, hindi tayo para sa atin dito, bangon mo. Iba tayo ng pinagalingan, iba tayo ng lugar, iba tayo ng ugali, iba tayo ng group, pagkaka-raise sa atin, iba yung mga magulang natin. In short, iba tayo. That doesn't mean na yung pain na naranasan mo before nag-grow sa'yo, that doesn't mean na pag binigay mo mag-grow din siya. Kasi yung tolerance yung dalawang hindi parehas. Tama? Height nga natin, hindi pare-parehas eh. Color nga natin, hindi pare-parehas eh. Tapos gusto mo yung pain na na-receive mo, ipapasa mo, thinking na baka mag-grow siya. Saan yung consideration? It will only destroy the person, especially kapag hindi niya kayang i-bear yung pain. Sabi ng mga pastor, ang hirap mapabalik ng mga tao nasaktan. Masalo pag nababanggit mo yung church kasi parang, alam mo yung sugat. Ito, galing talaga sa kanila ng Bible. Para daw siyang sugat na parang nilalagyan mo ng kalamansi. Every time na nababanggit mo yung church. But no, a church how we're supposed to heal them. Yung mas pinagaling pa sila ng mundo, tapos pagdating dito sinuga mo. Ganun ba? Hindi ba, ang pagkakaalam ko bilang mga Kristyano tayo, specifically the pastors, the leaders are supposed to be nurses and doctors. Na pag may pumasok na mga may sakit, ang unang gagawin natin is i-heal sila. Hindi ipagdikdikan na may kulang sa kanila. Sabi ko sa mga taga-Bugaro, pumupunta tayo ng church not because holy tayo, but because we are all broken. We are all helpless. Pumunta tayo kay Lord kasi si Lord lang yung makakabago sa atin. Hindi tayo pumuntang church ng maayos para i-present yung sarili natin kay Lord. No. And here you are, leader, nasaktan, gusto mong masaktan din yung... That's why merong self-leadership kasi yung taong nasaktan before, ipaprocess niya. Okay? Yung pain na naranasan niya, ipaprocess niya, to learn niya, ipapasa niya. Para yung pagpapasahan niya, hindi na pain yung ipapasa niya. Di ba bandage na yun? Pasapasa niya. Tama? Baka naman bandage, pasapasa. So yung magkaroon ka ng bandage ng pain. Kung pinarasas mo na yung pain na yun, ang leader, pinarasas mo na, o di yung paprocess ng susunod, yung pain ang ibibigay mo, hindi yung pain na binigay para galing ko. Nagigets ko ba na? Now, in doing that kasi, just like this, just like these some believers, parang ako. Just like itong mga some of the believers, kasi mababasa nito, sabi niya, some of the believers. Some of the believers. Ibig sabihin, meron. Ang mali. Ang gusto kasi nila, grabe, gusto nila, tuliin din sila. Bakit?
Bakit parang hindi ng konsepto ng ano yan? Kasi it represents covenant. Though that pagtutuloy, it represents yung covenant dati. Hindi siya basta sa physical lang na tinulit. Meron pang other significance ito. Ibig sabihin, yung commitment nila, yung covenant nila kay Lord. Tanong, nasunod ba ng mga Israel yung covenant nila kay Lord sa all? Di ba wala? Not even one. Kaya kailangan mo ba si Jesus? Tapos here comes this some believers. Kailangan dapat tulitin kayo, tulitin mo. It is, balik ka dun sa verse 1. May sinabi dun si Peter. Sa palingkod. Yan. We believe it is through the grace of our Lord Jesus that we are saved. Kasi pinagpipilitan nila na dapat para masave ka, tuloy ka. You know, in doing that, they are missing the point, yung significance ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Kung kailangan pa palang patuloy para maligtas, hindi sana hindi namatay si Jesus sa krus. Nami-miss out nila. No, the same goes with us. Do not miss the point of being a mentor, just like some of the believers who miss the significance of the crucifixion. Do not miss the point of being a mentor. Rather, never ever be a tormentor. It is either you're a mentor or tormentor. Do not miss the point na magiging mentor ka sa isang tao. When you say mentor, it is when you are giving an unfair advantage doon sa inaalagaan mo. Bakit unfair advantage? Kasi yung dinaanan mo, pinarasas mo, ginawa mo learning, binigay mo sa kanya, hindi niya nakilala. Ibawasan doon yung independence learning. Don't teach me. Kaya ang favor na. Namin yung sa independence learning. But, focus tayo sa konteksto ng learning keeping. Di ba ang saya? Kapag yung leader mo, ginawa niya, instead na bigyan ka niya ng pain ng learning doon sa pain na leader. Amen. Let the things that once hurt you end to you. Amen. Amen. Huwag mo nang aantay, huwag mo nang, siguro hintuan na lang natin yung part na nasaktan tayo, tapos bibigyan pa natin sa ibang tao. Diba sa inyo pag umuubo ka sa bahay, tapos tatapat mo pa sa namin yung ganon? Di ba pag umuubo ka, tapos kung nag-work sa akin yung may Jessic ko. Kung nag-work sa iyo may Jessic, yun yung i-refer mo, di ba? Kasi yun yung gamot. Hindi yung pag inubo ka, iubo mo rin sa kanya. Hindi yung na-infect ka, i-infect mo rin sa family mo. Ganun ba? The same goes with us being brothers. Beyond sisters, yung mga bagay na naka-infect sa'yo before, yung mga bagay na nakasakit sa'yo before, hindi mo na ibibigay yung mga nakasakit ulit sa'yo. Amen? Putulin mo na sa'yo, huwag ka mag-create ng bandage. Saktan ka na, gusto. Sama-sama tayo. Saktan din ako. Saktan, tama. Kung mag-share ka na nga ng pain pa, nakamata, na-appreciate ko. Diba? Yung nag-aas ng tulong sa iyo, pa din mo na sabi, hindi naman ako tinulungan dati. Diba? Promise, especially, sa mga graduating, promise, pag nasa work kayo, tapos sasabihin sa inyo ng mga co-worker, hindi rin naman ako tinulungan dati. I promise, sabi ko sa inyo mga kapatid. Diba? Kung hindi ka lang siya, naghanap ako sa verse ng, baka merong exception, baka pwede mo na sa balay. Bawal pa rin daw, sabi nila, hindi pa na-realize. Diba? The same goes with us. Kung ano man yung na-experience mo dati na parang nakasakit sa'yo, sabi, tawad ka. Alam ko hindi madali, pero gawin pa rin natin kasi sabi nila, diba? Nakalaya ka na, pero sana kung masaktan ka, umulit bigay ulit. Diba? Process mo ko na natutunan mo. Nakakita na ako. Tignan ko kasi bro. Ayun. Yun yung kailangan daan ng day. Para ipaprocess niya ngayon. Alam mo, may problema siya sa school, sa pamilya niya. Yun yung ipaprocess niya. Hindi yung may problema siya sa school, may problema siya sa pamilya, may problema sa dalag na ito. Amen. Finally, we're about to say, yan connect yan. Yan ang connect.
Ito yung actually ito yung binasa ni Mami. Ano na, maaahil na naman. They devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. Everybody say common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Acts chapter 2, 14. Pero ba nagkakala? Dito niyo ako kaya niyo. Being a brother, being a brother, one thing that you should do is to connect. Mahirap turuan ng isang tao wala kang relasyon. Ang mali. Especially kung ay tuturo mo against sa morality niya. Yung against sa mga pinaniwalaan. Halimbawa, yun yung pinaniwalaan niya for the past 10 years. Tapos bigla kang dumating. Ay, hindi bro, mali yan. Ito yung maniniwala siya sa'yo. Tuturing ka ba ng mentor o kaaway? Di ba piling niya, inaaway mo siya? Why? Uy, tagal kong piningatan mo ha. Tradisyon nga namin ito sa bahay namin. Ba't gano'n? But if you chose na ayusin mo na yung relationship, makipag-connect ka muna sa kanila, ayusin mo muna yung relasyon mo sa kanila, maging totoo ka muna sa kanila. Minsan sasabayan mo yung trip nila. Not to the point, of course, na compromise ka. Until such time, makikita mo, okay na ako. Kasi yung connection, yun yung babasag sa posisyon. Madali yung magrespeto sa posisyon. Pero minsan, ayun ka lang. Wala ka na siya. Walang bago, agad ka lang. But once na meron kang relasyon dun sa tao, hindi mo i-impose yung position, just the relationship. Madaling mag-keep ng tao. Makakalitan ka. Why? Kasi nakita nila yung tutay ko. Something na talaga nagpatulong ako kay Lord ng sa pagkaroon kasi hirap eh. Nandiyan tayo, mali, tapos hindi na nakakataon. Pinapray ko, Lord. Gusto ko maramdaman nila yung sincerity mo. Kasi kapag naramdaman ng tao yung sincerity mo, madali magpabalik. Kasi ang problema ngayon, kahit tanongin nyo, may mga prejudice na yung mga tao regarding church. Kung hindi pera, pangit ugali yan. Sisinungaling yan. Masalo sa outreach, promise. Ang dami nyo ng prejudice. Habang pinapakinggan ko sila, ay, okay, gulat ako. Pero kapag nakita nila yung sincerity mo bilang isang tao, na kaya mo makipagkakapwa-tao sa kanila, may pa rin tayo, mas goods. Tao pa rin tayo parehas. But once na nakita nila yun sa'yo, doon sila papalik. Kasi mag-start siya parati sa connection, sa relationship. Hindi pwede yung nag-preach ka specifically, lalo kapag sa outreach. Hindi pwede yung after yung outreach, o sige ba tayo? Hindi siya nagtatapos doon. Kailangan makuha mo yung tiwala nila, yung makita nila na totoo ka sa sinabi mo na hindi ka lang nagbasa ng Bible. Kasi for sure, pag una natin, hindi naman nakinig talaga sa'yo. Wala din yung malupo. Kaya mukha ito yun. Ako mandididol sila. Wala naman si Juan, di ba? Sino ka ba? Dumating ka lang doon, saya-saya na ang buhay nila. Sana nga tulog sila kung hindi ka lang umiikot sa bahay nila, bisa, tulog pa siya, di ba? Binudo mo yung yung habit nila. Tapos sa tingin mo, after that, pag sabi ko, pag-ikunggang ka nila, doesn't work like that. You have to win them.
Because by the time na nakuha mo na yung tiwala nila, na kaya na nilang mag-devote themselves sa tinuturo mo, na of course, dapat patungkol kay Jesus, doon mo sila makikita. Amen. Madali mag-preach sa harap. Kung tayo sa outage, madali mag-outage. Mag-preach ka lang, ba? Yun. Dahil lang yun. Ang mahirap yung mag-alala. Mahirap yung mapahiyak. Mahirap yung nagmamahal ka, iba pa yung binibigay. Mahirap yung ma-misinterpret ka. Mahirap yung sabihin, panggas mo lang yan. Pa-offering kami. Hindi ba yun? Panggas to. Mga panggas to. Mahirap yung akusahan ka ng ibang church na sabihin nilang hindi kayo sinasamahan ng Lord. Madaling mag-umpisa, ang hirap ng nasa gitna. Kung mong problema yung dulo si Lord, Lord na magkakapos. Doon sa gitna kasi, nandun lahat. Paano ka makakakonekta? Yun yung araw-araw mong iisipin, araw-araw mo ipaprocess. Paano ko kayo makakaklose sa ganito? Tapos may gender barrier pa. Kasi yung iba naman sa kanila, kaedad ko pa. Mamaya, akala nila, third ko na. Imagine nyo ba yun? Ang hirap. But sabi ko, Lord, dinala mo ako dito, magpapatuloy ako. And I will not stop till bawat isa sa kanila magkaroon ng malalim na relasyon sa'yo. Till one day, hindi ko na kailangan puntahan sila. Till one day, hindi ko na kailangan i-remind sila. And you know what happened? It happened. Why? Huwag niyong kakalimutan ang pinakamahalaga, relasyon. More than the position, more than everything, more than ito, more than iyan, it's the relationship. Because once na yung tao nakita nila, alam mo, hindi pa naman makipag-relasyon. Pwede pa lang. Alam mo, may concern pala sila. Concern pala yun. Hindi pala pera-pera yun. Alam mo, ako kasi pwede pala yun. Pwede pa. And when that time comes, that's amazing. Amen. Kung dumating yung mga pagkakataon na yun, hindi mo na sila kailangan i-invite, hindi mo sila kailangan sabihan, hindi mo sila kailangan puntahan. Kasi kusa silang pupunta, kasi naiintindihan natin. Ako naman sa sabi, madali na ba? Pero pa kayong ano? Tawag doon? Ano ba tawag doon? Unfair advantage. Kasi pwede kayo balik. May sisisihin pa kayo. But anyway, ganun. Natuto tayo magkaroon ng connection sa kanila. Diba? Kasi pansinin nyo si Jesus, bumaba, nasa langit, para sa relasyon. Kasi ikaw gusto mo mag-impose sa position. You know, yun yung pinakamababang respect na maririnig. Ang nalo doon. Pinakamababang respect na maririnig na i-receive natin from other people. Ito tayo ng position. Respeto ka kasi position ka. Alam mo kung bakit pinakamababa? Kung paano kung wala kang posisyon, respeto ka kaya nila. Okay? But they commit to the Lord, but they stay because nakita nila na pwede sila makipag-relationship. Magkaroon ng relasyon sa Lord. Of course, si Lord. That's amazing. Amen. Hindi pilit. Nakikita mo kung muli po masaya ka. Bakit? Kasi alam mo may nagawa ka sa buhay natin. Paano yung the leader's job is not to do the work for others. Siguro man yun. Kung mga muli gagawin nila, palitan mo na sila. It's to help others figure out how to do it themselves. To get things done, to succeed beyond what they thought possible. Kasi may mga tao dyan, diba sa gawin sa iba, hindi na mag-aaral, iba kala nila, hindi na gulo ng buhay, kala nila, hindi na, hindi lang, isda lang, hindi gulo. Kasi iba ayaw, kala nila, hindi sa trabaho nila, kala nila, yun na, wala na silang pangarap. Kaya syempre, isolated din. But pag dumating ka doon, dala-dala mo yung message ni Lord eh. Pag may dala kang message na rin, hindi pwede walang mabago.
mo sa sarili mo na may gagawin si Lord, ito yung tanong. Ito yung tanong. Makikita ba nila yung sincerity sa'yo? Makakakonect ka ba kaya sa kanila? Dali ba yun? It will take you months or even years just to work it out. Kasi hindi porket nag-work dun sa isa, kinose mo siya sa pamamagitan nito, pag-work dun sa kanila. Bawat isa sa kanila, i-analyze mo kung paano ka makakapenetrate in such a way na makikita nila yung sincerity mo at babalik sila. Ano yung magsabi dito, God is love. But, really, it's nice. They don't do business in church. Or not just an organization. Of course, we're more than this. Wala tayong CEO, sundin lang. Ano? Ang gagawin mo kasi babayaran tayo. Ginawa, alam mo yung church, susunod ako yung vision mo. Sa our works. No? Ulit-ulit na sinasabi church sa panel. Sana. Amen? That would be possible kung mabalik tayo sa pinakauna, kung iiwasan ng mga cover. And secondly, kung makinig yung secret. Use every means that you have to help your brethren improve their lifestyle. Ito yung isang bagay na talaga, Lord, yung pinaka-prayer ko, Lord, sana yung mga malapit sa akin, hindi masira yung buhay ko. Isa ako sa pwede mong gamitin para ma-improve yung buhay mo. Kung yung kasama mo ayaw na mag-aral, sana ikaw yung gamitin ni Lord para mag-aral. Hindi yun na nakilala ka niya, masalang ayaw niya mag-aral. Sana pwede akong gamitin ni Lord para kung itong taong to, tawag doon, yung akala niya okay na yung buhay na ganito, sana pwede kong gamitin ni Lord para mangarap siya. Para makita niya yung buhay. Kasi yung iba sa kanila, kailangan nila si Jesus. Alam na mababa si Jesus sa kanila. Kailangan ni Jesus ng vessel, kaya tayo pupunta doon, mapagamit tayo. The early church succeeded because there was a genuine connection between them, not for formality's sake, but for the love of the Lord. We don't do it kasi formality's sake lang. Para makitang maayos tayo, gagawin natin yung connection. Para kunwari okay tayo. Gagawin natin kasi totoong mahal natin si Lord. Mahal natin si Lord. Amen? Hindi lang dahil gusto lang natin ipakita mga tao. Hindi kung mag-aalis ka na ng bahay mo pag may bisita. Hindi mo ganun eh. Diba? Kung maayos man makita yung relasyon mo sa iba, yun ay primary ka talaga. Hindi yung formality sake. Kasi leader ka. Kasi nasa position ka, wala silang choice. Amen? Sana totoo yung relasyon na meron. Sana totoo yung connection na meron. Yeah. For our conclusion, balik ko lang yung verses kanina. Kapag may mga tao nagsasabing hindi ko alam, sana tayo yung mga nasa Romans 15. Kung alam mo malakas ka, sana ikaw yung bigyan mo lang ako ng sustainability. Progression lang natin. Sustain mo lang. Progression lang natin. We are all there with feelings of the weak and not peace. We cannot save our brothers as we are not God. Tama ba rin? Kaya mo iligtas yung kapatid mo sa katawan. But we can do something to it. Tama ba rin? In short, may magagawa ka. Promise. Hindi mo man sila maligtas. Tagalin mo, yung maligtas. But at least, pwede kang makatulong para mag-stay sila. May mga instances na may mga tao na mag-stay. Tanda nyo tao, yung imipisinterpret yung mga tao magpapatuloy kasi dahil doon sa leader. Hindi nangangahulugan Diyos niya yung leader. Kasi bumakapit siya doon sa fact na may mga tao pang totoo. And eventually, magpapatuloy siya. Nakikita niya, doon pa naman si leader eh. Tutuloy ako.
Dahil darating yung time na mababago yung isip niya, mare-redirect siya sa truth na hindi naman perfect yung leader niya, kaya aaten siya dahil sa Diyos. Mas mabuti na yung may umaten dahil andun ka kaysa hindi umaten dahil andun ka. Amen? Hindi naman perfect, pero may magagawa tayo. Ang nakakaiyak yung dati mo kasama, wala na. Bakit? Pinaktan mo kasi. Sana mawasan na yung mga moments na patay lang mo din. Okay na po mami. Maayos naman po yung mga tinutulog ko. Still do something.